What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Tony Villa, papalitan nga ba ng Barangay Ginebra? Marami po kasing lumalabas. Alamin nga po natin sa mga paliwanag ni Coach Tim Cone sa kanilang pagdidefensa, sa kanilang titulo dito sa Commissioner's Cup ng PBA. Kung ano nga ba ang katotohanan sa pagpalit kay Tony Villa. Leader ng PBA Commissioner's Cup, kilalanin po natin at alamin, Aljon Mariano, mananatiling kabarangay Ginebra San Miguel. Pag-usapan na talakayin po natin yan. Pero bago yan, kung kayo po yung napapadaan at nagugustuhan ng ating video, maglalambing po ako, pahingi po ng isang like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mga shooters, eto nga po nga PBA Commissioner's Cup kung saan ang Barangay Ginebra nagdidepensa at ipinarada nga po nila etong kanilang bagong import na humalili kay Justin Brownlee. Ano nga ba ang pahayag ni Coach Tim Cone sa kanilang pagdepensa ng titulo dito sa Barangay Ginebra at si Tony Villa ang kanilang napiling import. Ano mga shooters, ano nga ba ang dahilan? No? Papalitan nga ba etong si Tony Villa ni Coach Tim Cone or ng Barangay Ginebra San Miguel? No? Sabi nga ni Coach Tim Cone, hindi po papalitan si Tony Villa. Yan po ang pahayag ni Coach Tim Cone. Lagi nga raw itong aggressive sa kanilang mga practice. Ganyan inilalarawan ni Coach Tim Cone ang isang Tony Villa na yung iba hinahalin tulad kay Justin Brownlee. Sabi ko nga, iba po si Justin Brownlee kay Tony Villa na hindi po natin dapat ipaghalin tulad etong dalawang player na to, etong dalawang import na ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Mga shooters, dahil si Tony Bishop sa size pa lang iba na, di ba? So 6'8 si Bishop, 6'6 lang po etong si Justin Brownlee. At syempre, yung sistemang iniiral ni Coach Tim Cone dito sa Barangay Ginebra, yun ang maganda at kabisado ni Justin Brownlee. At si Tony Bishop, hindi niya pa ganoon kakabisado etong sistema na umiiral dito sa Barangay Ginebra. Mga shooters, yun yung pinagkaiba lang. Pero siyempre, sabi nga ni Coach Tim Cone, parehas naman yan. No? Ito si Justin Brownlee, nung una, meron din namang struggle nung unang pagsalang. Ito nga daw pong si Sean Chambers, ganun din yung kanyang naging import sa Alaska. Kaya inahalin tulad nga ni Coach Tim Cone, etong kanyang import na si Tony Bishop sa dati niyang import sa Alaska Aces na si Sean Chambers. Sabi po ni Coach Tim Cone, when it comes to aggressive playing basketball, yung gustong matuto, ganun din daw itong si Sean Chambers nung talagang bago sa Alaska, no? Gustong makuha yung sistema na umiiral. Eto naman pong Barangay Ginebra ngayon na hawak ni Coach Tim Cone na si Justin Brownlee ang naging resident import na matagal. Mahilig si Coach Tim Cone sa resident import. Dahil si Sean Chambers, napakatagal nagserbisyo niyan dyan sa Alaska Aces at ilang kampyonato rin ang ibinigay ni Sean Chambers kay Coach Tim Cone sa Alaska Aces. Yun ang kung magagawa nga ba yan ni Tony Bishop dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Mapantayan niya yung ginawa ni Sean Chambers at yung ginawa ni Justin Brownlee dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Yun yung ating alamin mga shooters, no? Sa mga susunod. Siyempre, hindi pa natin alam kung ano yung magiging resulta nito, yung paglaro nga dito ni Tony Bishop dito sa Barangay Ginebra. At ito naman pong si Aljon Mariano. Ano nga ba ang napakagandang balita para kay Aljon Mariano, mga shooters? Etong si Aljon Mariano matapos malagay sa unrestricted free agent. Etong si Aljon Mariano, marami ang nagsasabi na baka umalis na to sa Barangay Ginebra kasi nakalagay na nga sa UFA o unrestricted free agent. Ganyan din ang ginawa noon ng Barangay Ginebra San Miguel kay Jody Vance nung siya ay nagkaroon ng injury at mayroon din naman silang gentleman agreement ng Barangay Ginebra San Miguel at nakalay na pa rin naman etong si Aljon Mariano sa Barangay Ginebra, no, mga shooters, at kasama pa rin naman siya sa mga sumasahod dito sa kupunan ng Barangay Ginebra. At sino nga ba naman ang iiwan, no, na pinapasahod ka, wala ka naman tinatrabaho. At sa maganda ron, nagpapagaling pa siya sa kanyang injury. Alam naman natin, no, mapapakinabangan ng Barangay Ginebra etong si Aljon Mariano when it comes to defense. Of course, pag kinailangan mo ng puntos, talaga namang mapapakinabangan mo rin yung isang Aljon Mariano. Kaya siguro, no, hindi ito basta-basta pakakawalan ng Barangay Ginebra. Nung laro nga nila against sa Tira Firma, suot pa ni Aljon Mariano
yung jersey number 5 ni LA Tenorio at yun yung pag-welcome niya sa pumalit naman sa kanya dito sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel. At saka maganda rito kay Aljon Mariano mga shooters, coachable siya. Yun kasi ang isang sa pinakamahalaga sa player. Ganon din po etong Northport Batang Pier na napakaganda ng performance na ipinapakita ngayong konferensya. Bakit nga ba maganda ang pinapakita ng Northport Batang Pier? Siyempre sa pamumuno ng kanilang magaling at mahusay na import na si Binky Joyce. Ano nga ba ang mga statistic no nitong si Binky Joyce at nung kanilang mga local mga shooters? No, si Binky Joyce lang naman ang number 1 sa rebound mga shooters. At hindi lang yan, siyempre napakataas ng kanyang field goal percentage. No, sa rebound, meron siyang average na 15.2%. Itong si Joshua Monson pinakamatakaw din no kumuha ng bola o mga agaw ng bola dito sa konferensyang ito. Itong si Joshua Monson may average pong 2.8% steal per game. At itong kanilang import si Binky Joyce meron nga po siyang average na 61.2% sa field goal percentage. So napakataas at napakaganda nang ipinapakita ng import ng Northport Batang Pier. Kaya naman pinahirapan ng gusto itong bagong import ng Converge Fiber Excel kung saan nagparada sila ng panibagong import pero hindi umubra ang tikas at lakas dito sa Northport Batang Pier dahil napakaganda ng mga local. Siyempre speaking of maganda rin ang nilalaro ng Bataan ni Coach Chito Victorero etong Magnolia Hotshot templados mga shooters dahil itong si Paul Lee number 1 lang naman siya sa free throw, 100% yung kanyang free throw mga shooters, hindi pa sumasablay. Kaya naman napakahaba ng winning streak nitong Magnolia Hotshot na pinamumunuan ng kanilang head coach na si Coach Chito Victorero. Yung defense kasi napakaganda rin. At itong si Mark Baroka number 1 naman sa assist na mayroon siyang 5.8 assists per game. So napakaganda po ng statistic ng etong kupunan ni Coach Chito Victorero, kaya hindi matatawaran yung pagiging number 1 po nila dito sa komperensyang ito. No? And hopefully, siyempre, ang padalangin dyan nila masustain nila yan from the start of this conference until the end of this conference. Yun ang mahalaga dyan. Yung masustain mo yung panalo dito sa Commissioner's Cup ng PBA hanggang sa matapos itong kampanya mo dito. Yun ang mahalaga mga shooters. At yun yung pinapanalangin ni Coach Chito Victorero dito sa kanyang kupunan na Star Hotshot. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjoy.